Oh, hello, good day future engineers and master electricians. So meron tayong topic dito which is all about resistor color coding. Okay, so sa resistors kasi natin, meron tayong apat na bands. Okay, so meron tayong 3 bands, meron tayong 4 bands, and meron tayong 5 bands at 6 bands resistor. Okay? Kaya nga minsan kapag bumibili tayo sa mga electronic shops, ang sinasabi natin sa mga nagtitinda ay yung number or number ng ohms ng ating resistor or the resistance itself. Okay? And meron yung particular na colors. Okay? Para hindi rin tayo madali kapag bumibili tayo. Okay po. So, let's try to examine first yung mga colors na meron tayo sa isang resistors. So, meron po tayong black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver, at saka meron yung none. Okay? Every resistor may designated na numbers yan. So, hanggang kay 4 bands or I think this is 3 bands resistor, meron yan incorporated na number. Okay? So, yan yung tinatawag natin na numbers natin. And then, pagdating naman kay fourth na color or sino ba yung mga multipliers natin? So, fourth color, ayan, fourth color kay 6 band, fourth color kay 5 band, and third color for fourth band, and third color for 3 band resistor, yun yung tinatawag naman natin na multiplier. Okay? And then lastly, tolerance. Meron din tayong tinatawag na tolerance. So later, isasabihin ko yung meaning niyan. And then meron din tayong temperature coefficient ng isang resistor. Okay? Kaya nga minsan ang sinasabi natin sa mga nagtitinda ay kailangan ko ng 66 mega ohms na resistor. So ganun tayo magsabi, no? And then we'll figure out kung paano ba nagne-name or nasasabi yung resistance ng isang resistor given ka ng colors. Okay? So meron tayong um, question dito. So sabi dito, a resistor has the color bands. So isulat muna natin. So that is red, violet, and orange. What is the resistance of this resistor? So meron tayong 3 colors. So meaning to say 3 bands yung gagamitin natin. So meaning, anong meron sa atin? Red. Red and violet, the first two colors will be the number of the resistor natin. And the third, pansinin natin, dito kay third band, yung third color, ito yung ating tinatawag na, so sundan ko lang tong line na to, ayan, multiplier. Okay, so later, natin yan. So red and violet, so that is red. Ano ba ang number ng red? So that is 2. So 2. And then yung violet naman natin, violet is 7. So meron tayong 7. Since sabi natin, ang third color natin is our multiplier, so maglalagay ako ng times na symbol dito. Okay? Multiplication symbol. So multiplier, sabi natin, ang multiplier natin is orange. So meaning to say, ito siya. Times 1K or equals to 10 raised to 3. Eh di ba ang 1K is simply 1,000. So meaning to say this is times 1,000. Or para makuha natin yung value ng ng resistor given the colors, so that is 27 times 1,000. So this is equivalent to
So, kayang-kaya naman yan imano-mano, 27,000 ohms. Or, binibili natin, kapag bumibili tayo, ang sinasabi natin, that is 27K or 27 kilo ohms. Okay? So, yan yung value ngayon ng red, violet, and orange na color. So, 3 bands resistor, 3-band resistor. Okay, so punta naman tayo dito. So, meron tayong color bands, which is yellow. So, sulat muna natin, yellow. Violet. Meron tayong red. And meron tayong gold. Okay, so 4 colors na siya ngayon. So, meaning to say, 4 band resistor. And ang tanong sa atin, what is the resistance value and tolerance of this resistor? Pag sinabi kasi nating tolerance, ito yung actual na resistance na nagba-vary. Okay, kaya nga meron tayong napapansin dito sa table natin, plus, minus. Okay, nagva-vary yung ating resistor or resistance. Okay? So, paano ba yun nag-work? So, gawin muna natin ito. So, ang yellow natin, ang value ng yellow ay simply 4. So, ayan siya, 4. So, that is 4. And then, ang violet, so kanina, violet is 7. And sabi natin, yung third color for the 4-band resistor is our multiplier. So magta-times na ako dyan. Yung red natin is, ang multiplier niya ay times 100. So ang ilalagay ko naman dito, times 100. And then, lastly, yung last color, yun yung tinatawag natin na tolerance from our image. So itong part na to. Okay, so that is our tolerance. So ang gold natin, ang tolerance ng gold is plus minus 5%. So this is plus minus 5%. So meaning to say, itong 4-band resistor na to, may value yan na 47. Pagsasamahin lang natin yung 4 tsaka 7 times 100. So that is 4,700 ohms. So, ang value niyan ngayon is 4,700 ohms. And then, comma, plus minus 5%. Okay? Pero kung bibilin natin siguro yan sa ating mga electronic shops, that is 4.7 kilo ohms. Okay? May tolerance na 5% plus minus 5%. Now, para saan mga ba yung tolerance na sinasabi diyan, So, pag sinabi kasi nating tolerance, ito yung range, okay? Range ng ating resistance, okay? Pwede kasi siyang mag-vary. Okay po, hindi siya standard na 4, 7 lang siya. Okay po. So, paano nangyari 'yon? Ano ba ang 4 po ang 5% ng 5% ng 4,700. So, multiply lang muna natin siya. So, multiply to 5%. So, this is equivalent to, so multiply to 5%. So, equivalent yan to 235 ohms. Okay? Eh sir, ano yung nagva-vary na sabi mo? Okay? Nagva-vary from the nominal value. So, nominal value natin si 4,700. Okay? So, para mangyari yon, nagre-range pala yung value natin na 47 into, so gawin ko muna, 4,700. So, verify nga muna natin, 47 times 5%. So, tama naman, 235. 4,700, ima-minus ko lang siya dun sa 5% natin. So, that is 235. And then, dahil nga merong plus, plus or minus, so 4,700 plus 235.
So, ano ngayon yung value ng mga yan? So, that is 47 minus 235. So, that is 4,465. 4,465. And then, gawin ko lang itong plus 4,935. So, meaning to say, pwedeng mag-vary yung ano natin, resistance natin within this range, 4,465 up to 4,935 ohms. Okay, so ilagay lang natin yung ohms na lang. Okay, so yun naman yung meaning ng ating tolerance. Okay? So punta naman na tayo ngayon dito sa ating 5 band naman ang meron na tayo ano. A precision resistor has the color bands. So this is brown. So sulat ko muna brown, green, and then black, and then brown tapos brown. So copy ko na lang 'to. So pag meron naman na tayong 5 band na resistor, so double check ulit natin para hindi tayo mawawala ano. So pag meron tayong 5 band na resistor, so yung first 3 colors, yun yung number, and then yung yung fourth color, yun na yung multiplier, and then yung fifth color, yun na yung kanyang um tolerance. Okay? So let's try. Color brown. So ang color brown natin may value na 1. Value na 1. And then color green naman natin may value na 5. And then yung color black may value na 0. And then yung brown naman natin, since sabi natin yan na yung kanyang multiplier. So ang brown natin is simply, check lang natin, so times 10, and since tolerance natin is also brown, so that is plus minus 1%. So this is times 10, tapos ito naman plus minus 1%. Okay? Meron pa kasi tayong madaling way to memorize yung table natin. Kaso nga lang, medyo hindi siya maganda pakinggan. Kaya kayo na lang yung gagawa nung acronym ninyo para dun sa mga colors. Ano? Kasi nga naituro pa sa amin to nung high school and hindi na siya magandang pakinggan right now. Ano? So it's up to you na lang kung paano nyo lalagyan ng acronym yung mga colors natin for resistor color coding. Okay? So sa madaling salita, ang value ng resistor natin na yan, so that is 150 times 10. So that is 1,500. 1,500 ohms plus minus 1%. Or kung bibilin natin yan siguro sa electronic shop, that is 1.5 kilo ohms. And then may tolerance na plus or minus 1%. Okay? So, ganyan yung ating 3, 4, and 5 band na resistor. Okay, so last problem, 6 band na resistor. So, meron ng involvement. So, pansinin nyo, may resistance, may tolerance, may temperature coefficient. Okay, so sulat ko lang muna. So, meron tayong blue, meron tayong gray, meron tayong black, meron tayong brown. So, I think nakopy ko na yung brown. Ayan, and then meron tayong red. Okay? So first 3 colors natin, ito yung value. And then the fourth color, ito yung kanyang multiplier. The fifth color, ito yung kanyang tolerance. And the sixth color, ito yung kanyang temperature coefficient. Okay? So gawin ko muna siguro, tignan ko muna yung value ng blue, gray,
and black. Okay, so ang blue natin ay simply 6. So ang blue natin ay 6. And then ang ano natin, ang value nung gray natin. So ang gray naman natin ay 8. So ayan, 8. And then yung black natin kanina, 'di ba? That is 0. So verify lang natin. Ayun, tama, black. And then lastly, brown natin is what we called our multiplier. So ang brown naman natin, so multiplier siya. So that is times 10. So this is times 10. And then ang brown din ulit natin sa tolerance is plus minus 1%. So this is plus minus 1%. And then red naman natin for temperature coefficient. So red natin for temperature coefficient. So meron tayong 50. So ang unit nung temperature coefficient natin is ppm per degrees Kelvin, or that is parts per million per degrees Kelvin. So this is 50 parts per million per degrees Kelvin. So yung temperature coefficient na yan kasi, yan yung kung gaano kabilis mag-change yung resistance value ng ating resistor kapag may pagbabago doon sa ating temperature. Okay po? So, in simple terms, this is equivalent now to 680 times 10. So, that is 6,800. So, sorry. 6,800 ohms plus or minus 1%. And then, ang value ng temperature coefficient is 50 parts per million per degrees Kelvin. So, ayan. Ganyan tayo mag-read ng ating resistors para hindi na tayo maloloko pagdating sa pag-ano natin, pagbili ng mga resistors natin. Ano? So, that's it. Sana meron po tayong natutunan for today. I-plug ko rin pala muna yung ating mga pages. So, meron po tayong Facebook, meron din tayong YouTube, and then meron tayong TikTok pages for our lectures. Okay? Please do subscribe and follow na rin sa ating mga accounts para maging updated kayo sa mga susunod na lectures natin. Okay? Lectures and tutorials, I should say. So, thank you po sa pakikinig and see you po sa mga next na tutorials natin.